Marami ang naguguluhan kung sino nga ba talaga ang official love team ni Cristel. Napansin ng mga manonood ng simulang magbalik si Nick, parang wala ng exposure si CJ. At kadalasan, makikita na lang siyang lumalabas sa hulihang bahagi ng kasalukuyang palabas ng Crescenza Entertainment. Kagaya ng A Sad Story Part 2, See You Again and Scream. Totoo nga bang wala na ang tambalang Cantel at napalitan na ng Nictel? Sino nga ba talaga ang ka-love team ni Gada? Ang unang appearance ng Nictel bilang love team ng Crescenza Entertainment Production ay noong July 14, 2021 sa vlog na Makeup Challenge Love Team Edition. Nagkaroon din sila ng mga pinagbibidahang palabas sa GEP na humakot ng milyon-milyong views sa YouTube tulad ng Unang Pag-ibig at Kung Magiging Tayo. Hindi rin nagtagal matapos ang 4 na buwan, nabuwag ang tambalang ito noong November 29, 2021. Ilan linggo lamang ang lumipas na palitan ang Nictel ng Cantel, nang mapabilang si Catalino o mas kilala sa tawag na CJ sa Crescenza artist. Unang lumabas ang tambalang Cantel sa movie na Sana Ngayong Pasko sa YouTube noong December 24, 2021. Hindi naging maganda ang pagtanggap ng mga manonood sa Cantel nung una, pero kinalaunan matapos i-release ang kanilang pinagbidahang series tulad ng My First Crush at Kung Ako Na Lang Sana, ay dumami ang mga tagahanga ng tambalang ito. Balikan natin ang katanungan, sino nga ba ang ka-love team ni Gada? Si Nick ba or si CJ? Ang sagot sa tanong na ito ay wala pa. Marami siguro sa inyo ang magtatanong kung paano ba ito nangyari? At sa videong ito, maririnig nyo ang katotohanan na matagal nang inilihim. At syempre, dapat nyong malaman. May 2023 na-terminate ang kontrata ni CJ sa Crescenza. Hindi na namin ididetalye ang naging dahilan dahil mas pinili ng management na respeto ang kanyang pribadong buhay. Hindi naging madali para sa amin ang ginawang desisyon, pero kailangang sundin ang kontrata na pinirmahan ng kanilang magulang. Matapos ang mahigit 1 taon, muling binigyan ng pagkakataon si Nick na bumalik bilang isang freelancer na gumulat sa lahat ng manonood ng Crescenza. Nagkaroon ng Nictel ng comeback short film, A Sad Story, na humakot ng mahigit 2 million views sa YouTube at nagkaroon pa ito ng part 2 dahil sa suporta ng mga manonood. Sa kabilang banda, nabigyang muli ng pagkakataon si CJ na makapasok sa Crescenza bilang freelancer matapos ang 2 buwan nang matapos ang kanyang kontrata sa Crescenza. Sa makatuwid, malinaw na wala pang official love team si Gada at malaki ang maitutulong nyo kay Nick at CJ para sa journey nilang ito para maging official love team ulit ni Gada. Dito lang yan sa His For Her, a reality show! So, nakakalab din ko pa rin naman po siya hanggang ngayon. Masaya po siyang katrabaho. Like, hindi na po katulad nung dati. That time kasi hindi pa ako hindi ko alam kung ano yung igagalaw ko sa camera. Pero the way na tinutulungan niya kung paano ko i-act yung acting namin sa on-cam. And wala lang, natutuwa lang kasi kaya niyang dalhin yung love team namin sa camera. Okay. To be honest po, so nakakalapit ko pa rin naman po siya ngayon. Katulad po nung kay Nick, masaya rin po siyang kasama and medyo kakaiba lang, medyo kasi lutang-lutang si CJ. Pero kaming King Kong. And kasing trip ko rin ba siya nung wala lang, yung mga lutang-lutang. Medyo nakakasing trip ko rin siya. And sa pagdating naman po sa acting, medyo ayos naman po. Honestly po, nung nabuwag po talaga yung tambalang Nictel. Like, hindi pa naman po ako masyado familiar sa mga love team eh. Medyo, parang ayoko pa nun eh. Nung panahon po yun, syempre masakit yun sa akin. Kasi, medyo matagal na po, magwa 1 year na po yata kami magkasama nun or magkatrabaho. 4 months na po kami nung magkatrabaho. Tapos, malalaman ko, hala, wala na pala akong ka-love team. Parang masakit lang sa pakiramdam, pero everything happens for a reason naman po eh. So kung hindi rin naman po nawala na si Kuya Nick, hindi ko rin naman po makikilala si CJ. So hindi, parang lahat ay may dahilan, parang yan po. Siyempre masakit yun para sa akin kasi medyo rumarami na po yung supporters namin, tapos
Tapos yung relationship namin, relationship po dun bilang katrabaho. Tapos po, ayun, biglang mawawala, sayang naman. He promised to me naman po na naway kami na po yung magka-love team hanggang dulo kasi syempre yung from the past ka-love team ko po, parang hindi na ito mauulit. Parang siguro hindi na ako matatanggalan ng ka-love team. Parang siya na yung magiging forever ka-love team ko. So, hindi yun naman pala. Syempre, wala rin naman tayong magagawa kasi. Syempre, ako po talaga supported. Tsaka po ako may damdamin. Ako po yung nasasaktan dati kasi syempre hindi ko pa po alam kung paano ko i-handle yung mga masasakit na sinasabi nila sa akin. Pero si JB Gada, ang landi-landi. Tapos like bigla akong, di ko po kayang i-handle nun that time. So, ang pakiramdam ko po talaga nun is, syempre nasaktan po talaga ako. Yun lang. Ang comments ko po na nabasa nun is, ano ba yan si JB Gada? Papalit-palit ng love team. Sorry. Kung ako po tatanungin, di ko rin naman po kasalanan kung bakit po ako papalit-palit ng love team. Management po talaga ang may gawa nun. And yan po, thankful naman po ako kasi may mga opportunity po na nagkakaroon po ako ng love team. And dahil po dun sa love team, dun po ako mas sumisikat. And lalaki po ng tulong. Actually, nung una po medyo sakit po talaga, masakit. Tapos, medyo tampo, ganun. Yun naman po yung totoo kong naranasan. Parang parang sinisisi ko sa iba. Tapos, ganun kasi, natanggal ako, ganun. Parang na-encourage mag-vlog, nakita po yun nila. Tapos, na-discourage din po sa huli kung anong pinanghinaanan ng loob. Parang hindi na po ako namomotivate. Tapos, meron pong time na na ilang beses po talaga ako nagtatry ulit na bumalik. Tapos, hanggang sa nawalan na ulit ng pag-asa, parang sabi ko, wala na, parang di na ako babalik sa ganun. Sabi ko, parang di na ako makakabalik sa parang showbiz, ganun, acting. Parang napariwara rin po, parang naligaw ang landas ng aking buhay. Parang kanina po ako na nakikinig. Parang ang bilis ko mapaniwalaan, tapos ganun. Parang nagpapa-impluwensya po agad ako sa iba. Siyempre, medyo masakit kasi parang selos po sa parang selos po sa trabaho, ganun. Pero nung nakikita ko naman po siya sa school, tulad po nung nasabi ko nung kami nag-sitcom, nung kami tatlo, sabi ko, mukha naman po siya mabait. Nung tinignan ko po talaga, sabi ko. Tsaka sinabi po nung isa kong kaibigan na mabait po talaga siya, si CJ po. Tapos nakikita ko po siya nung una, sabi ko. Parang one time po nakita kami sa kwek-kwekan. Tapos tinanong ko po sa kanya kung naalala pa niya. Naalala daw po niya na yun po yung first meet namin ni CJ. Talagang galing po ang basketball siya po, ikaw uwi lang. Magkwek-kwek po kami. Tapos gusto ko po siyang kausapin pero nahihiya po ako kasi hindi ko naman po alam kung kilala niya po ako ganun. Okay, hindi ko po alam yung personality pa niya. Tapos mukha naman kasi siya mabait. Tapos nung nakabalik nga po ako, yun. Doon ko po tinuloy-tuloy na yung gusto ko pong i-approach siya. Pero nung una po, na hindi ko siya kilala, tapos nung nakita ko lang, selos. Pero nung nakilala ko na po siya at saka nakasama, wala na, parang kapatid na gano'n. Mix po yung iba po bash, yung iba po support, ganun po. Parang yung iba sinusupport po na decision ko na parang gano'n natanggal. Tapos yung iba po bash kasi may kalab team po ako, ganun po. Sabi nga po nila, nasa huli ang pagsisisi. Nung una, enjoy po ako, hindi ko po alam. Parang wala po ako sa masasabi ko nga pong bata pa po talaga ako sa buhay ko. At marami pa ako matututunan na nung una talaga nagkamali. Kaya po nung panahon na nawala po ako, parang doon po nagugol yung oras ko na parang napag-isip-isip ako ng tama. Na ang dami pong nangyari na Nung una po, kasi wala pa po ako sa tamang pag-iisip, hindi po ako nagsisisi. Parang nung naging parang nung na-realize ko po na yung mga nagawa kong mali. Doon po, parang nagsisisi na po ako nung huli. Tapos, yun po, acceptance na po. Dumating na po ako doon. Malungkot po siyempre. Kasi po, naiisip ko po na kapag, parang alungkot po pag wala po yung Rachensa. Kaya, siyempre, malulungkot. Nung hindi ko pa po alam, nung babalik na po ako. Malungkot po siyempre, at the same time, para pong may kaunti lang pong sa puso ko. Siyempre, hindi ko naman po yung mapipigilan kasi tao lang din naman po ako eh. Tsaka, pero hindi ko naman po inaano si Kuya Nick na
hindi po siya pwedeng bumalik sa ano. Ang inaano ko lang po ay kumbaga nalungkot lang po kasi syempre po tsaka mistake ko naman po kasi yun eh. Ano po magagawa ko? Kaya kung maging malungkot man po ako, iniisip ko na lang po sa sarili ko na okay lang naman yun kasi gawa ko naman. Okay lang naman na maging kapartner si Kuya Nick, ganun. Siyempre po, as a fellow artist po, nakita ko po yung acting skill po ni Kuya Nick, siyempre. Kasi hindi lang naman po kasi yung looks ang binabase po sa sa pag-acting. Siyempre po yung acting skill nyo din. Nakikita ko po yung mga videos po ni Kuya Nick na parang naiisip ko po sa sarili ko na paano kung mas nagustuhan nung aming direct na mas nagustuhan si Kuya Nick. Eh di kung ganun po, paano na lang po ako? Paano po kung mapaalis na po ako? Ganun po yung ano. Kaya natatakot po ako. Opo, syempre may pinagsisisihan po. Yung relationship po agad ng maaga. Kasi po, yun po yung nagsisilbi po sa aking hadlang para po yung career, yung future ko po ay maging stable. At bawal kasi po talaga sa teenager age. Hindi po talaga kasi mapipigilan. Hindi ko naman po yung mapipigilan. So yun po. Phlegmatic po. Melancholic po. Ang type po ng personality ko is melancholic po. So ako po talaga pagdating po sa mga bagay-bagay, mataas po yung standards ko. Gusto ko mga naka-orders ba yung mga gawain. So yung phlegmatic po, para sa akin panghuli ko yata yung pinakamababa ko. Batchoy na lang po. Lumpia po. Siguro po, ang pipili ko dito, lumpia. Hindi po talaga ako pamilyar na sa batchoy. Batchoy ba yun? Tsaka po yung mga bulalo. Ayoko po nun kasi hindi pa po yata ako nakakakain nun. And lumpia po, nakikita ko lang siya dati. Kala ko hindi talaga masarap. Nalilito pa nga ako kung yung lumpia at turon magkatulad. Parang gusto ko pang maranasan yung Switzerland. Ay, Japan po. Japan po. Hindi pa po ako familiar sa bansang Switzerland. Ang pagkakaalam ko talaga sa Japan is, place siya kung saan maraming tao mababait. Tama ba? Nauutal pa ako, ano ba yun? Kinakabahan kasi ako. Tulad po ngayon na natututo naman po ako sa pananalita ng galing sa Bible po at sa salita ng Diyos. Nananampalataya lang po. Tsaka tuwing may devotion po ako, parang may na-highlight sa akin na kahit nga po ngayon, parang pa 2 months na po. Oo nga po, pa 2 months na po, hindi nauwi pa po. Masaya pa ako pag sinabi po ni Pastor, pag may problema ka, lagi ka lang maging masaya kasi parang biyaya po yung problema sa atin. Kasi pag natapos natin to, may kwenta tayo. May kwento, ganun po. Sa una po, syempre, inaano ko po muna yung plano ko kung paano po sosolusyonan yung isang problema ko po. Kasi sabi nga po sa test ko, ina-analyze ko po muna kung ano yung mga problem, kung ano po yung mga posibleng solution para po sa problema kong yan. Actually po talaga, dati, plano muna bago solusyon. Pero nung nakilala ko po si Lord, nung nalaman ko po na dapat maging masaya tayo sa mga problema dahil ito'y biyaya. Dahil yung problema na yun, yung magiging advantage mo, yun yung magiging way mo para mas mag-growth ka po. Para sa akin, pagmamahal yung parang oras ng pangangailangan. Parang dapat siguro pag oras sa pangangailangan, nandun ka sa taong mahal mo . O kaya halimbawa, hindi ko kasi parang kulang. Parang kulang lang kasi nagawa sa akin to Hindi ko naman masisisi sila kasi magulang ko naman sila. Parang yun yung hinahanap ko, yung quality time. Parang tuwing kailangan ko sila, laging wala. Parang pagsubok wala, pag kailangan ko wala, pag may tagumpay ako wala. Yun. Parang yun lang. Ayaw na. Love is unconditional. Kasi po, yung mga tao po kasi, minamahal lang po nila yung isang tao kapag meron po silang gusto. Pero para sa akin po, ayaw ko po ng ganun. Kasi, ba't ko po bibigyan ng kondisyon yung isang tao kung hindi naman po niya kayang gawin yun? Ang love naman po, syempre, yung wala pong hinahanap na kapalit kahit sobrang walang-wala na po siya, dapat nandun ka pa din, minamahal mo siya at sinusuportahan. For me po, unconditioned. Kung ano naman po bibigyan ng meaning about love,
perspective po about love is yung deep affection po and connection. Kasi yung love can be found in romantic relationship with God, friendship, and yung relationship natin sa pamilya. And yung, ano nga po yun, unconditioned. Totoo po talaga yun. Walang hinihingi kapalit. Kasi yung love and caring mo for someone, yung papalakas sa'yo. Opo. Bakit? Ang tubig po ay basa. Kasi liquid po ito eh. Opo. Kasi po, ang definition po ng water ay basa na nga po. Opo. Sa tingin ko po, opo. Kasi po, nababasa po ang towel dahil sa tubig. Yes, water is wet po kasi liquid po ang liquid po ang water. Yun po talaga pagkakalam ko. Kala ko, seryoso pala, yun pala talaga ang tanong. Quality time po. Kailangan po talaga quality time. Quality time po. Love language po is through act of service po talaga. Love language po na gusto ko para sa akin. Gusto ko po yung nagbibigay effort kasi alam ko yung pinaghirapan. And kung ako rin naman po, yung love language ko, pinapakita ko to through act of service po. And kung ano, sumunod lang ang words of affirmation po. Huwag ka pong umasa sa isang tao gan kasi pag umaasa ka lang po parang pag dumating po yung point na umalis sila o mawala, parang manghihina ka, di mo alam kung saan ka magsisimula eh. Kasi macha-challenge ka na, wala na yung kinasanayan. No? Kaya para saan po huwag po umasa sa mga taong nandiyan palagi. May time kasi nga alis sila. Sa kahit sobrang dami na po ng problema, kahit sobrang dami na po ng mga balakid po na umano po sa amin, yung nagiging matatag pa din po kami. Kasi po, sa pamilya po namin, kahit po sobrang hirap na namin, ginagawa po namin, smile lang. Kahit po sobrang hirap na, nasusolusyonan pa din naman po namin. Kaso, hindi pa din po maiiwasan yung hirap na nadadanas po namin sa bawat araw po na kinakaharap namin. Tsaka po, yung pagiging matatag po namin, yun po yung naging sandigan para pong na ano po namin yun kay Papa kasi. Si Papa po kasi, siya po yung malakas na tao na kahit, alam niyo po yung kahit sobrang dami na po talagang problema, parang nasusolusyonan pa din po niya. Sobrang tibay po niya kasi. Yun po yung naging ideal father ko po. Ikalawa po, yung smile lang kasi para manatiling matatag po. I'm speechless. Dati excited po ako, birthday ko. Tapos medyo mga 10 to, mga ano ako pa yung parang medyo bumata-bata, tumanda-tanda na konti. Wala po eh, kasi wala na po yung mga parents eh. Tapos nung medyo pahuli po, ayun po, parang yun po ang gusto ko maranasan na sabik ako, New Year, makasama ang pamilya. Tingin ko po yung, pag lang po may mga celebration lang, yung kailangan po talaga parang gustong-gusto po ng mga pamilya ko na kompleto po kami. Kasi pag wala po yung isa, feeling po namin, parang wala na din po kami lahat. Tradition po talaga ng family namin is dapat kompleto kami kapag may celebration po talaga. Kasi doon kasi nagsasama-sama kasi hindi naman kasi kami magkakasama araw-araw kasi bukod may mga pamilya na rin po yung mga kapatid ko. And doon sa celebration lang kami nagkakasama-sama. Kaya dapat kompleto. Yung pagtulong po, yung simpleng pagtulong, hindi ko po kasi sila kayang sabihan hindi po kasi ako word of affirmation na kaya ko pong sabihin sa kanila na mahal ko kayo, ganun. Hindi ko po kasi kaya sabihin kahit po sa mga kapatid ko. Pero sa simpleng pagtulong po, parang doon ko po pinaparamdam na mahalaga po sila sa akin. Tsaka yung sa pananalita ko po sa kanila na hindi po ako magalit masyado. Tsaka yung kalmado lang, parang tahimik. Yun lang po ang parang may pakialam po ako sa kanila kahit anong mangyari. Yun lang po. Parang hindi ko po pinapakita sa kanila. Pinapakita ko po yun sa pagiging, halimbawa po yung para pong makulit, pero yung sa pagiging makulit pong yun, para pong yung, alam niyo po yung makulit, pero hindi man po kasi ako talaga ma-open na tao sa pamilya ko. Ako po yung parang in-express ko po yung kanila, yung pag-ibig ko po, hindi po sa direktahan, kumbaga po, sa action ko po pinapakita. Yung ikalawa po, kasi po pag may hiningang bagay, syempre dadaanin ko muna sa, like, yung bola-bola, tsaka ako po kasi personality ko is, hindi po talaga ako showing tao. Kasi kahit po nonsense po kasi pag minsan nakakatawa po talaga eh. Katulad po bakit ang kanin ay rice? Ang complicated naman. Kasi po, syempre nakakatawa po yung joke. Kasi meron pong nakakatawa. May humor po yung parang humor. Ano po?
Yung kahit po yung joke ay walang sense, nakakatawa pa rin. Yun po talaga. Ginagawa ko pong motivation na lang po yung mga negative na yun. Parang kung sinabi po nilang mali, edi bawi, ganun na po. Pag may mali, may bawi. Criticism naman po sa work, yun po kasi yung yun po yung magsisilbi po sa akin para po maging tama na po ako sa aking lalakarin. Kaya po tinatanggap ko po yun ng buong puso ko po. Kasi alam ko po na doon po ako matututo at doon po ako magiging mas galing pa at mas mataas po ang makakamit ko dahil po sa mga criticism ko po nakikinig. Ako po yung una po talaga. Kasi kahit defense side, kahit sasaktan ko, ginagawa ko tong motivation para mas ibigay ko po yung best ko and mas ibigay ko yung tama. And ito po yung way ko para mas mag-grow po. Sa pagiging active po at saka sa pag-update sa mga sumusuporta ganun para patuloy pong manumbalik. Para po bang liligawan ko din po ay supporters, hindi lang po yung kalab din po, ganun po. Siyempre po, una-una, susolusyonan ko po yun. Kung ano po yung, depende po kasi yun sa problema eh. Kung ano po yung problema na haharapin namin. Kung problema po yun sa bash, example na lang po yun, eh di, siguro po papabayaan ko na lang po at alamin ko na lang, alam ko naman po kasi kung ano yung tama doon at kung ano yung mali. So, re-response na lang po ako doon kung ano po yung tama, kung ano po yung will ni Lord. Yung una po. Mas maganda kasi yung sa failure, dapat hahanapan mo rin ng solution ba? Hindi lang basta papakita ka lang, pakita ng tao. Sa on-cam, dapat sa off-cam din. Meron po kaming GC. Doon po ako nagchat-chat. Tapos pag minsan po, sabi ko i-chat nila ako sa TikTok. Doon po ako sa dalawang nagchat-chat eh. Sa Messenger po, sa TikTok. Pero pag minsan po, meron po akong isang parang isa pong main na parang isang kilala sa mga supporters o na sumusuporta na na doon ako pag minsan nagsasabi na, uy, pasabi sa ganito sa GC, medyo marami lang ginagawa. Pero ako, parang weekly naman po, or 2 weeks na gano'n nag-update naman po ako. Siyempre po, ang unang-una po doon maging appropriate, yung aking pong appearance pagdating po sa social media. Kasi po, yung mga tao po na nakikita ko po sa mga TikTok, lalo-lalo na po yung mga babae, yung appearance po kasi nila, parang hindi na po ako natutuwa kasi po, hindi ko na po sila na, parang hindi na po talaga appropriate kasi meron pong kalahati lang. Yung kulang po ba sa tela yun? Para pong ganun, ang una ko pong ang pag-handle ko po sa aking sa social po, social media, yung pagiging appropriate po sa aking pangangatawan. Pagiging role model. Meron po akong mga fans na nag-chat po sa akin, tas po sila na nangangamusta po, ganun. Ganun ko po hinahandle. Tsaka yung pagiging pong yung mga edit po kasi sa kanila, sinesend po nila sa akin. Tapos pag tinitingnan ko po, ang gaganda po ng mga edit. Kaya po, I always appreciate it. And sana po, lahat po ay hindi po magsama mag-edit kasi na-appreciate naman po namin yun. Kalma po kasi ako po talaga dahil po busy rin po ako, hindi po ako, nahihiya rin po kasi ako mag-update. So sasabihin sa akin, ba't ka nahihiya mag-update? Ganto ka naman. So, ako rin naman, para nakikita ko yung appreciation, nanonood ako sa TikTok. Na-appreciate ko yung mga edit nila para sa amin kasi mahirap rin kaya mag-edit. Paano yung mapupul nga rin yung phone nila? And yung pahalagan po yung physical appearance kasi humaharap sa camera. Hindi ko po parang hindi ko po sinasabi sa kanila yung pagiging nila. Parang halimbawa, pangit yung acting mo kasi hindi naman po nila ako sinasabihan ng ganun. Tsaka para sino naman po ako para magsabi ng ganun. Ganun po yung parang show ko po ng respect sa kanila. Pag minsan po minsan natural naman po yung magtawanan sa acting, lalo na po nagkakamali kasi parang banding na po yun. Yun lang po. Yung pagiging, alam nyo po yung hindi po masyado yung parang hindi po nakakasakit ng sa salita po. Yun po yung pinipigilan ko kasi hindi ko po pag minsan mapigilan yung sarili ko na magsalita po ng yung nakakasakit po sa kanila. Yung ganun po ako nag-handle po ng aking sa salita ko po para po sa mga co-actors. Parehas po yan eh. Ay, hindi po pala. Isa lang. Parang baliktad yung kasi yung ikalawa. Sasabi ko agad yung mali. Direct to the point po kasi talaga ako magsalita. Pero tatanong po, wala talaga sa pamimilian. Para po siyang isang diamond, wala pong mas importante pa sa kanya at wala pong may kukumpara sa kanya. Parang wala siyang katulad na halaga. Alam mo, ang slow ko. Nagsuslow yung mundo ko sa'yo. Oh,
Kilala ko yan. Kilala ko yan. Kahit hindi niyo sabihin si CJ yan. Letter C, meron ba letter C? Ay, natatawa kasi ako. Parang kilala ko yung personality ng slow. Si CJ yan. Si CJ, ay, si CJ. yung letter B po. Sorry po, cut po yun. Love team, siguro para sa akin po, kailangan ingatan na yung love team. Nung una, hindi ko po kasi alam kasi bago lang po ako sa showbiz na. Pero ngayon po, kung may ka-love team po, ay love team po, iingatan tapos papangalagaan. Tsaka siguro, kailangan mahal mo dapat yung trabaho mo talaga para magawa ng ayos eh. Tapos mahalin mo rin. Ganun po. Ang love team po para sa akin, yung pagiging para ma-entertain po yung tao. Kasi ito po yung unique po sa ating mga Pilipino na meron po tayo. Yung pagkakaroon po ng love team po sa social media. Para po bang pinapakita po natin sa mga tao kung paano po magkakatuloy ng isang tao sa isang tao. At doon po yung parang nagiging kasiyahan po ng tao ng mga Pilipino po sa atin. Yung B po. So, binaturo na rin po sa amin ng director, dapat namin, iniingatan namin yung love team namin. Hindi lang basta trabaho, dapat yung communication rin po ba. And hindi lang po yung basta mag-entertain ka, magpapakilig ka, dapat mo yung... Inuna ko po muna yung needs po bago po yung wants ko. Katulad po nung kailangan, halimbawa po may pangangailangan ako sa school, pangangailangan sa, medyo wala naman po pangangailangan sa bahay, kahit pa paano naman po. Nasasagot naman po ng kuya ko. Pasalamat na rin po kay kuya kahit pa paano hindi ako makaimik sa amin eh. Tapos, yung sa wants naman po, siguro mga wants ko lang po luho. Pero hindi man po ako maluhong tao. Kahit nga po mapapansin nyo, wala man po ako mga bago sa akin. Tsaka, nag-iipon po ako para pag minsan gusto ko rin po makatulong sa kapatid, ganun. Pag may kailangan po sila, parang hindi ko sinasabi pero bibili ako ng gamit. Pero tas yung akin, bibigay ko sa kanila, ganun po. Alam po. Pag po nagkakapera, pag po nagkasweldo na po ako, inahatian ko po yung magulang ko po sa akin sweldo. Tapos, yung matitira po, paano ko na po sa aking mga gamit, katulad po mga damit, patos, mga hygiene ko po, personal hygiene, and syempre po, yung para pong sa pagkain. Para sa akin po yung ikalawa. Yung naman po namin, sweldo, so may iba't iba naman po kami reason kung saan ginagamit yun. So, hatiin muna, tapos yung sa once rin po namin, parang medyo similar siya sa needs and wants. Sa ngayon po, na darating na December, regalo ko po sa sarili ko yung bagong cellphone po talaga. Para yung pinaglumahan ko po, may bibigay ko pa sa kapatid kong grade 5 nga po. Kung sa future po, ay lupa, bahay, tapos parang po yung matahimik lang na buhay, tas maayos, tas wala pong iniisip na financial problem. Siguro po yung sa tuition po. Mahirap po kasi makakuha po ng pera po pagdating po sa college. Magastos po kasi pagdating sa college. Ay, una po pala. Siyempre, mauna yung tuition. Mag-aaral ka muna bago ka makakabili ng lupa at bahay. Wait lang. Parang hindi ako seryoso sumagot. Pero, yung una po talaga. Sa akin po yung mas gusto ko. Kasi katulad nga po ng sinabi ko, mahirap magtrabaho pag hindi mo po gusto yung ginagawa mo. Kasi ang hirap naman po kung hindi ko gusto po yung ginagawa ko, hindi paano ko po maibibigay yung best ko. Kahit na malaki po yung bayad, hindi parang nakakakonsensya na po yun kasi ang laki ng bayad tas hindi mo naman po nagawa yung best mo. Maigi na po yung nagagawa mo yung best mo tas mahal mo yung trabaho mo kahit na maliit po yung bayad. Siyempre po, doon na po tayo sa malaki. Kasi, at the same time, kahit di ko po gusto, matcha-challenge po yung sarili ko na mag-grow pa as actor po. Kasi sa mga hindi ko po gusto, nandun po yung mga mahihirap. Nandun po yung mga hindi ko kaya. So what if pag nakaya ko po yun, ibig sabihin nag-level up na po ako. Ako po yung gusto ko. Kasi, gaya nga po, kapag di ka masaya sa trabaho, paano mo yun magagawa ng maayos? Yung una po, babayaran ka nga ng malaki. Pero, di ko naman masaya. Parang hirap rin nun. So, doon na lang ako sa masaya, kahit pa dyan. Siguro, gustuin ko po maglaro. Halimbawa po quality time nga po kasi yung gusto ko eh. Halimbawa po maglaro muna, tapos punta sa tabing dagat, ganun. Yung kain lang, tapos nood lang ng
nood lang ng nangyayari sa kapaligiran mo sa dagat, tapos yung simoy ng hangin, yung tunog ng hangin sa ano mo, gawa ng dagat, yun lang po. Alam ko na po kasi si Gado, hindi po yan masyado sa ibang... Pero nakikita ko po kasi talaga kay Gado, gusto niya, parang naboboring po pag kasama po. Parang pag yung po bang uninteresting po na ano. Pero sa tingin ko po, date ko po sa karaoke ganun. Kasi one time po nagkaraoke na din. I mean, hindi po. May kasama naman po kami nun. Tapos yung may mga palaro po ganun. Ayoko kasi ayoko lumalabas ng hindi rin kasi yung personality ayoko rin talaga yung naglalabas ng mga so nalabas ako kapag kailangan. Pero talaga favorite ko talaga, tinatago ko. Ako one time nagpunta ako sa SM, nagkaraoke ako mag-isa. Kasi po, sabi, marunong na ako sumakay ng jeep. Oh my gosh, big achievement. And para sa akin, gusto ko yung karaoke. Pero ayoko ng games. Nung una, paano ko po hinahandle sila parang mas sinusuportahan ko po sila, ganun pong ginagawa ko eh. Kasi kung galit po sila sa akin, okay lang, tinatanggap ko po na. Parang naunawaan ko lang po kasi yung pagkagalit nila sa akin. Pero tatandaan ko naman po, wala mo po palang rason ng tao para hindi sila magalit, yun po pala. Hinahandle ko po yung mga bashers sa hindi po ako nagsasalita. Kasi yun po yung mas mainam na solusyon para po hindi po magkaroon ng conflict yung aking buhay. Yun po. Yung una po. Nag-a-actingan po kami, katulad po ni Lurub. Pag may scene po kami parehas, kami po yung bubukod po muna kami dalawa, tapos magsisin lang po kami saglit ng amin, tapos imikan ganun, parang kung paano yung pagkakasunod-sunod. Tapos pag minsan sasabihin niya, mas pahinig po sa akin si Lurub, kaya po minsan sasabihin niya, para sasabihin niya, wait lang, ako muna, gagano po ba? Parang medyo tinatama po ako ni Lurub sa point na yun, ganun po. Ako naman po, ready naman po magpatulong, lalo na po, po yung acceptance naman po ako na hindi naman po ako kagaling at saka po, handa po ako matuto. Magagaling na po kasi talaga yung mga actors po dito sa Crescenza, sa totoo lang. Yung halos po yung mistake para po nasa akin. So, ang gagawin ko na lang po, sabayan po sila. At yung para po lilitan ko lang po yung mistake na gagawin ko. Yung presentable na po yung aking kilos. Parang ganun sa kanila. Magpa-practice po kami at doon po namin pag-aaralan yung mga lines namin na kung ano po yung ma-express po namin, kung paano po namin ma-express yung feelings po namin doon sa may line na yun. Siyempre yung magpa-practice din, tapos tatanggap ng correction. Maaga po agad na paghingi ng sorry at sincere po kailangan, at saka siguro yung maagap nga pong pagsusorry para maunawan agad, para makapagpaliwanag, tapos makapag-sorry ng ayos, yun po. Katulad po na sabi ko kanina, depende po kasi yun sa problema eh. Kung may yung problema po ay may mga gamit po sa syempre po tutulungan ko po mag-ayos. Pero sa tingin ko naman po, kaya po ginagawa po nila yun kasi yun po yun yung kanilang gawain, parang ganun po. Maaga po na paghingi at yung sincere po na sorry. Kasi gusto kasi, kasi yung words of affirmation, Charing. Si Luro po kasi pag minsan ganun. Minsan ang hyper niya, tapos mamaya moody na, malulungkot bigla. Pero sa akin, hindi man po ako nahihirapang sa kanya, mag-approach eh. Parang, okay na po, pag nadantayan mo na siya ng ganito, dadantay lang ako sa kanya. Wala na, parang maamong po sana po. Parang, kailangan lang po ng niya, parang siya siguro kung sa love language po si Luro, parang physical touch po eh. Parang pag nahawakan mo siya, parang maamon eh. Ganun po. Yung pagiging masaya po, ibabalik ko na lang po sa kanila. Kung malungkot po sila, edi i-cheer up ko na lang po. Kasi hindi naman po kasi baka po kasi merong mga problem sila na po nung araw na yun. Kasi po, ayoko po mawala yun sa tao yung pagiging masaya nila sa pagiging malungkot. Kasi mas maganda pong makita sa tao yung pagiging masaya kaysa po. Ako po yung una. So, chine-cheer up lang ako nung. Kasi kapag may ayoko talagang pinapakalaman ako sa buhay. Okay ka lang? Ano ba? Pa-humble pag minsan po, pag sinabi nilang, kilala kita. Ay, hindi ako yun. Ginagano ko po. Baka kamukha ko lang ginagano ko. Parang pag minsan po, maingat po sa bawat galaw ko po na nasa labas. Katulad po ng sinabi. Hindi mo po masyadong palalabas eh. Yun lang po.
pagiging proper po. Kasi po, sa pagiging proper po kasi, yung example na lang po, sa pagsasalita, pagdadamit po, sa mga gesture ko po, minamind ko po yun kung tama ba yun, mali, o sa mga salita ko na masasakit. Kasi bilang influencer po kasi baka makakalmot po yun sa pagiging influencer ko po. Mas gusto ko po yung sagot na yung be humble at yung mag-ingat sa galaw kapag nasa labas po. Kasi yun po talaga yung pinakauna tinuturo sa amin ng direktor namin kapag po kami talaga napunta sa labas. And manatiling ang bahay nasa baba. Para sa akin po yung pag minsan nagmi-mix po, pag minsan professionalism, pag minsan naman po yung authenticity po, pag minsan po kung ano po yung mood ko, ganun yung mood ko sabihin. Kasi professionalism po ng kahit di man po may iwasan, lagi man po may problema sa bahay, lalo na po ngayon. Tulad nga po sinabi ko, wala man lang pong parang, natatawa po ako sa sinabi ng kaibigan ko kahapon, sabi ko, nagkausap-usap po kami sa about sa pamilya, yung kaibigan ko po kahapon, dito, parehas po kami ng sitwasyon sa buhay, sabi niya, parehas tayo, magkasama yung nanay at tatay natin, ginawa tayo, pero nung lumaki tayo, wala na sa'yo. Para doon po natawa kasi, yun po yung problema ko hanggang paglaki, pero hindi ko naman po dinadala sa trabaho na kung may problema po ako, okay lang. Pero pag nagkaroon po kami ng disciple, doon na lang po ako nagsasabi. Para po mailabas ko kahit pa paano. Minsan makulit naman po talaga ako, tsaka masyadong maris, ayun po, ma-pick up line yung gano'n. Pag minsan lalo na po yung mahugod, madaming sabi-sabi sa buhay kasi... Authenticity po. Kasi pag po kasi... para pong baliwala lang po yung para po bang ginagawa mo lang kasi parang work. Gusto ko din po kasi sa isang tao yung makakasama ko po siya kahit po baga off-cam or on-cam. Siguro sometimes, mas pinapalagan ko yung una. Kasi kapag nawala ako, kapag on-cam ka lang, tapos on-cam, professional kang gumanap sa mga ganyan, kung paano nyo igagalaw, kung paano pakikiligin at entertain yung mga viewers. Kapag naman off-cam, parang nakaka-awkward naman, parang nalalap out ka ba? Parang wala kang, hindi mo nabibuild yung relationship sa mga kalab team mo. So, mas maganda yung una. Sasabihin ko na lang po na kami ang tinakda ng Diyos dito, kaya dapat kami yung, kung saan kami dito nagsimula, doon na dapat kami matatapos. Yung parang ang hirap, ang gulo ng nagugulan din ako. Kayong mga alien, lumayas na kayo kasi hindi naman kayo belong dito. Alam ko, alam ko na. Sorry po, natatawa ako sa ikalawa. Sino kayo nagsagot niyan? Yun, na po yung pinaka-nakakatawa ng humor. Lalo tayo, mapapasama niyon. Yung ikalawa, mas nakakatawa ka. Gusto ko yung sense of humor, ikalawa. Mga hawak po, lagi po bawat video, papakiligin, tapos sulit. Lahat ang makikita nyo, tsaka, dito, hindi na ako alis, ganun po. Hindi na. Ipapangako ko po syempre na hindi po kami wawasak ng ganun na lang kasi sayang po yung pinagsamahan pati. Tsaka sa tingin ko naman po, ay hindi pa pala. Syempre po, sa tingin ko naman po, mapapangako na lang po sa inyo talaga na hindi kami matitinag kasi yung hindi kahit po sa sobrang dami na pong problema sa pagkakamali po namin, hindi po kami maghihiwa-hiwalay na lang po ng ganun. Gusto ko yung una. Mas gusto ko yun. Yung una. Siguro kung may superpower akong siguro dapat yung useful kuryente na lang po. Para libre po lahat ng dito kuryente. Pagulo yung tanong, ang hirap tuloy. Speed po. Kasi po, para po kasi ang cool lang po kasi pag gagawin na lang po. Mabilis doon. Para makakagawa po kami ng sobrang bilis. Kasi pag minsan po kasi tinatamad po akong kumidas. Parang tatayo na lang po ako, kukunin ko lang para madalian ako. Ganun. Yeah, meron ako. Baka kilala ko yan. Sa slow kanina syempre may speed. Gusto ko yung speed. Sa speed. Gusto ko yung sagot niya sa speed para hindi ka na rin. Kasi kapag may kabilisan ka, kaya mong gawin lahat. And yun lang po talaga ang aking masasagot today. Hindi na kaya na aking superpower.
Abangan sa susunod na episode. Sasabak si Nick at CJ sa aktingan na susubukin ang tinatawag na chemistry test. At dito lang yan sa He's For Her, a reality show.